Si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang hapon po, Kong Jude. Good afternoon. Long time no hear. Hello, good afternoon Sandro, good afternoon Maan. Magandang hapon po sa lahat na nakikinig sa atin ngayon. Oo. Yun nga po, ano po ba yung kahalagahan nitong EDCOM 2 sa pagtugon doon sa problema nga natin, yung suliranin natin sa edukasyon dito sa ating bansa? At so far, meron na ba tayong nakamit, Uh-huh. no? Sa ating May improvement pagsisikap ng EDCOM 2. Sir. Kung maalala nyo Sandro, 3 years ago, may pinasang batas. Ito po yung nagtatag ng Second Congressional Commission on Education. Ito po ay isang komisyon na binubuo ng mga miyembro ng Kongreso at ng Senado na inaral natin yung estado kalagayan ng edukasyon sa ating bansa. Kaya nga po, and every year, merong mga reports na nilalabas. At ang mga reports na ito ay nanggaling po sa napakaraming mga commission meetings, mga site visits, pakikipag-usap sa mga guro, sa mga estudyante, sa mga magulang, tungkol sa mga suliranin at mga challenges na hinaharap ng ating educational sector. Mm-hmm. Actually, 3 report nang nare-release nito. Nung una, ang miseducation, ito po yung nakita natin na merong mga pagkukulang sa ating educational system. Kaya nga tawag natin nun, meron tayong hinaharap na learning crisis. Mm-mm. Anong pangalawang taon, meron ng medyo may action plan na nun. Kaya ang title ng report tong second year is Fixing the Foundations. So kumbaga, napakita natin doon na dapat magkaroon ng kaukulang atensyon sa pagpapaayos ng pagpapatatag ng foundational learning. Ito po yung pag-aaral ng mga nasa kinder to grade 3. Kasi nakita natin na bagamat tumataas sila sa antas ng year nila sa eskwelahan or grade nila, nakita natin yung capacities at competencies hindi naman akma doon sa grade kung nasaan sila sa kasalukuyan. So talagang kailangan natin bigyan emphasis yung capacities, foundational learning capacities ng ating mga estudyante. Kasi like for example, kung grade 3 yan, hindi pa makakabasa, medyo pahirapan tayo dun na sa mga higher subjects sa grade 6 o di kaya sa junior high or sa senior high. So ang final report na i-release na ho natin 2 weeks ago or last week, yan naman ay turning point. Kasi nakita natin na bagamat hindi pa tapos ang EDCOM, meron na hong mga hakbang na we took into consideration. For example, itong ating historical na all-time high na budget allocation for education. Andyan ho yung mga changes like yung aral law, yung iba pang mga batas na ipinatupad nito nakaraang 3 taon na lahat nagko-contribute para palakasin ang ating mga educational system natin. Bakit tinatawag din na parang fragmented o putol-putol yung programa sa early childhood care and development? Kasi ito talaga, dito tayo mag-uumpisa Kung. Well, yes, tama po kayo. Kasi nga, katulad ng sinabi ko kanina, napakahalaga na nakatuon talaga tayo dun sa unang 3 or 4 na grade levels, like grade mula sa kinder hanggang grade 3. Kasi yun talaga foundational yun. Pero doon naman sa early childhood development, nakita natin na hindi lang pala ito yung parang kung sa atin tawag natin dati daycare lang, kung saan pwede iwan yung mga bata. Pero nakita natin na malaking bagay ang overall growth ng kapasidad ng bata, lalong-lalo na pagdating sa nutrition. Kaya medyo holistic to ngayon, Maan, hindi lang yung, kasi typical sa atin na pag nag-usapan edukasyon, yung kalagayan lang ng ating mga mag-aaral sa loob ng paaralan. Pero ngayon, tinignan natin pati yung nutrition, lalo na ang problema ng stunting, which was a finding that really we took serious into consideration. Kaya kung makikita mo sa 2026 budget, malaking allocation for nutrition, lalo na dun sa school feeding programs natin. Kasi nakita, we're now considering nutrition not only as a health but also as an education strategy.
At yun nga importante kasi din na Maan at Kong Jude, yung stunting o yung pagkabansot dahil nga hindi lang ito senyales na talagang may kakulangan doon sa pag-iintindi doon sa intellectual capacity ng ating mga estudyante, kundi ito'y sintomas din na meron tayong problema doon sa pagkain ng ating mga estudyante. So ano po yung tugon dito ng EDCOM 2? Well, yun nga, nandun ang ating suporta para sa school-based feeding program. Nandun yung ating pagpapalakas ng ating early childhood development programs. Kaya nga po, kung maalala mo, last year, pinasa din natin yung bagong ECCB law kung saan talagang pinapalakas pa natin ang capacity ng ating mga local governments, pati ang buy-in ng ating local governments. Hindi na to yung parang optional na lang. Talagang minamandato na na magkaroon ng early childhood care facilities, childhood development center sa ating bansa, which is critical. Kasi nga po, ito yung formative years ng bata, lalong-lalo na sa nutrition. Nakita namin na hindi lang sa external, kundi sa physiological part ng bata ang naapektuhan ng stunting, maging ang kanilang kapasidad sa pag-aaral, yung kanilang cognitive function. So these are indications na we're really moving towards a more holistic and a more focused attention on the learner and their capacity to learn. Isa pang napagtuunan ng pansin dati yung ating mga guro. Oo, kasi 'di ba may mga sinasabi na hindi yung nagtuturo sila, hindi yun yung kanilang specialization. 'Di ba? Tapos mula sa pre-service, paglilisensya, hiring, parang din disjointed, magkakahiwalay, hindi magkakatugma. So paano natin na-address ito, Kong Jude? Well, una sa lahat, balikan ko lang yung fragmented system natin. Talagang nakita natin na over the years, kanya-kanya talaga ng lalong-lalo na with our trifocalized educational system. Nagkaroon talaga ng, kumbaga, hindi focused na approach in terms sa ating mga pag-aaral. Kahit maging sa curriculum, maging sa training na ating mga guro. So ngayon sinusubukan nating i-align yon. Kasama din po yun, making sure na ang ating mga teachers, hindi lang basta't graduate ng education, kundi kung masasabi natin, mga content experts din, subject matter experts. Like for example, dapat ang direksyon ng gobyerno, kung physics ang tinuturo, dapat ang teacher natin ay nag-major naman ng physics sa education, di ba? Kasi ang nangyayari ngayon, minsan, sa kakulangan niya ng mga teacher, kahit sabihin na lang natin ang major niya nung college ay nag-aral siya ng teaching ng PE Physical or music. education. Sa kakulangan ng teacher, pinagtuturo ng science at math. At alam naman natin ang nagiging resulta niyan. Of course, these are things that will not happen overnight, no? But clearly identifying the problem and also with the incremental steps that we're taking, even before the EDCOM report was published. Like for example, early this year, pinirmahan ni Presidente late last year, yung Career Progression Act kung saan binibigyan na ng dalang pathways ang mga guro. May mga guro na nasa school leadership, pero meron din mga guro na magiging, kumbaga, katulad niya na sa mga content experts, so subject experts on specific subjects na tinuturo sa eskwelahan. So meron ng administrative or may teaching career path. So marami tong mga, even yung pag-update ng ating mga licensure exams, lahat po yan pinag-aaralan natin at pinag-aralan para masigurado na yung ating mga teacher ay nakalinya talaga. Hindi lang sa pangangailangan ng mga mag-aaral, kundi nakalinya sa mga expectations naman nung subject sa kanilang itinuturo. Kung pinag-uusapan natin yung learners, pinag-usapan na rin natin itong mga kailangan ng mga guro. Paano naman po yung mga kakulangan sa classrooms, sa textbooks, dun sa mga learning materials? Diba there was even a time pinagbawal yung mga learning materials dun sa
paskil sa mga Correct. classroom. Oo, tsaka 'di ba yung mga multiple shifts, tsaka yung mga nasa halos hallway na Sa ilalim ng puno. classroom. 'Di ba? Minsan nga kahit yung banyo ay nagagamit na rin ata. Oo. Tapos meron pa tayong alternative delivery Oo. mode kasi Oo. 'di ba kumbaga salitan pa nga Oo. face to face kayo ngayon, kinabukasan hindi. So ito po ba ay paano po na-address ngayon Kong Jude? Well, actually, no, yan ang maganda sa nangyari sa proseso sa EDCOM. Kasi nga ho, kaharap natin mismo ang mga magulang, mga teacher, ang mga nagpapatakbo ng ating mga eskwelahan. Kasama din natin ang mga government agencies, lalo na ang CHED, TESDA at DepEd, no? Mas nagkaroon tayo ng komprehensibong kaalaman tungkol sa estado ng logistics ng ating educational system, ang ating infrastructure, mga learning materials. In fact, early on during the EDCOM, doon natin nalaman na meron tayong 165,000 na backlogs classroom. Nakita din natin yung isa sa mga unang meeting na samahan ko bilang miyembro ng EDCOM, yung mga nagtuturo na merong 3-4 shifts ng mga estudyante sa isang araw. Lalong-lalo na yung mga eskwelahan na kung saan may malapit na mga resettlement sites na hindi na paghandaan yung influx ng mas maraming estudyante. And the good thing about this is we were able to really align even the budget, lalong-lalo na best reflected in the 2026 budget. Kung maalala nyo, ngayong year, for example, meron tayong kasama doon sa 1.35 million na budget ng for the education sector. Meron tayo dong almost like, kung hindi ako nagkakamali, 85 billion para sa classrooms. Meron ding additional funding pa. Dun sa backlog pa lang yun. At may additional funding tayo for classrooms. So, what I'm saying is that matagal na rin naman na ito na talaga ang ginagawa ng gobyerno. Ang kakaiba lang sa nangyari sa EDCOM is naging mas Kong Jude. lang ho dahil kwento or nakikita lang sa report, pinuntahan talaga natin, inaral talaga natin. At ang maganda, dahil maraming mga ahensya ang kasama dito, naging mas komprehensibo yung mga solusyon. Kahit nga sa budget na inapprove natin for 2026, nakita talaga yung malaking mas malalim na appreciation. For example, sa higher education where I'm the chairperson, no? Nalaman natin na from 2022 to 2025, almost 5 billion, 4.4 billion kung hindi nagkakamali, ang naging utang ng gobyerno sa kailangang bayaran sa free college education. Yun po ay ating napondohan na ngayon. At hindi lang pondohan natin, ay ito po'y ating pang nakorek. Kasi dati ho, ang kanilang pag-compute kung magkano ang babayaran ng ating gobyerno sa mga SUC for free college education, ang basihan nila yung enrollment 2 years ago. At usually, that's already 80% lang ng actual enrollment on an average. So, talagang palaging kulang ang pondo. But starting this year, ang actual enrollment per year na ang magiging basihan sa pag-a-assign ng pondo for free college education. At ito'y tinututukan natin. Kaya nga po, itong mga nakaraang mga buwan ay palagi tayong nag-iikot sa mga universities sa ating bansa para makausap pa natin. Kasi natutunan natin to sa EDCOM, no? Na malaking bagay kung nakakausap natin ang ating mga guro at ating mga namumuno sa mga state universities. So ngayon, actually today, no, Maan Sandro, nasa Cebu Normal University ako. Kakatapos lang ng meeting ng university officials. Last Friday naman, nasa UP Tacloban ako. So tuloy-tuloy ang ating pag-iikot at para mas makita pa natin. Kasi ang report, okay yan, maganda, lalaki ang tulong na iba ang pananaw natin. Pero hindi naman magagawa ng gobyerno lang o ng national government lang ang anumang kailangan gawin sa report na yun. Kailangan nating ibaba sa mga stakeholders. Kasama dito ang ating mga state colleges, universities, ang ating mga paaralan, at ang ating kabuuan ng ating lipunan. Yung problema sa dropout rate, Kong Jude, or attrition rate, kasi minsan hindi nakapagpatuloy ng pag-aaral kahit sa college.
Sa university, no, there was a study. Of course, this was something that we considered during the EDCOM process, no. Lumalabas na almost 40% or lampas 40% nga sa ating mga estudyante sa kolehiyo on the second year nagda-drop out. In fact, in other universities, in other regions, katulad sa BARM, umaabot pa ito ng 90+%. Nako, oo. So isa po yan sa nakakabahala, no? So, tinignan natin ano yung mga rason bakit sila nagda-drop out. So, ang isang nakita nating rason doon, hindi naman pala tuition lang ang problema nila. Kahit nga libreng Ang tuition problema nila number one on top of their list, gusto na nilang magtrabaho. Siguro sa pressure ng pamilya o sa kalagayan sa buhay. Number one reason din is a need to work. Number 3 lang yung financial difficulty sa eskwelahan. So, ang nakita nating solusyon, of course, ngayon mas pinapalawig natin ang ating mga scholarship program. In fact, isa sa mga itinutulak natin sa CHED, no, is aralin mismo. Tignan ulit natin ang ating mga scholarships kung tama ba ang pag-prioritize, kung sakto ba yung amount na pinag-uusapan, di ba? Titignan natin dito kung ano yung mga dapat na coverage ng ating scholarship. Pero hindi lang ho yan. Nalaman din natin na baka ngayong panahon, gawa ng itong baka yung alam mo yung realities ng ating panahon sa ngayon, baka hindi na kailangan na natin na mas flexible ways naman para mapayagan ng ating mga estudyante ay nag-aaral at nagtatrabaho at the same time. Oo. Kaya of course we're happy with the passage ng isa sa mga batas na isinulong natin, ang Lifelong Learning Bill, no? Ang Lifelong Learning Act, kung saan meron na yung micro-credentialing, yung mga recognition of prior learning ay nagkakaroon na ng, kumbaga, yung experience mo, yung work experience mo, yung exposure mo, pwede nang pagbigyan ng credits, lalong-lalo na sa pagpapalakas nung, kung maalala mo, ilang last year or 2 years ago, pinasa din natin yung ITEAP law, kung saan yung work experience ay bibigyan ng academic credits para yung mga nagtratrabaho na at matagal na nawala sa eskwelahan ay hindi na kailangan bumalik pa sa regular na pag-aaral, kundi bigyan natin ng credits naman yung experience nila. Yan po lahat ay nakatuon na magkaroon ng mas marami pang solusyon para sa mga kababayan natin, either natigil na mag-aral or napipilitang magtrabaho at kailangan ibalanse ang kanilang pag-aaral at pagtatrabaho. Oo, kailangan na iakma na sa realidad sa nagbabagong panahon yung Digital mga age na. yung mga rules, no? Mga regulation para makasabay. 'Di ba? Ang dami pa talaga natin kailangan ayusin, Kong Jun. Pero sa ibang Siguro, araw, sa ibang ituloy-tuloy natin oo, tong itutuloy-tuloy pagtalakay natin sa to. EDCOM 2. Maraming salamat, Kong Jude.